Isang nakakakilabot na hating gabi sa inyo, mga mumu. Alam nyo sa channel na ito, anumang oras ay nagiging hating gabi kapag nandito kayo. Oras na. Hating gabi. Ang Balete Drive ngayon ay parang katulad na lang ng mga karaniwang daan sa Pilipinas. May mga building at bahay nito sa gilid at maraming mga sasakyan at motoristang tumadaan dito dahil isa ito sa mga shortcut. Pero, ang Balete Drive noon ay mas nakakakilabot. Noon, may mga poste sa bawat gilid ng Balete Drive pero halos hindi na naiilawan ang daan dahil sa mga nagtataasang puno ng balete sa paligid. Mayroon namang ilang malalaking bahay na madadaanan, pero dahil sa taas ng mga konkretong pader ng mga ito, ay halos hindi na umaabot sa daan ng mga ilaw. Madilim ang daan at napapaligiran ng mga balete. Napakatahimik, halos walang taong dumadaan, at pailan-ilan din ang mga dumadaang sasakyan. Kapag dadaan ka sa Balete Drive noon, ay makakaramdam ka ng lungkot, pag-iisa, at paninindig ng iyong balahibo na para bang laging may nakatingin sa iyo kahit wala namang ibang tao. Ang babaeng nakaputi sa Balete Drive ay isa sa mga pinakakilalang multo o aparisyon sa buong Pilipinas. Maraming tao, lalo na mga taxi drivers at motorista, ang nagsasabing pinakitaan sila ng white lady habang dumadaan sa Balete Drive at karaniwan sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw ito nagpapakita. Nagsimula ang mga kwento tungkol sa White Lady sa Balete Drive noong 1950s. Nakatayo sa gitna ng daan ng isang hikanting puno ng balete at marami ang nagkukwento tungkol sa babaeng laging nagpapakita sa hikanting punong iyon. Mayroong iba't ibang bersyon ng kwento tungkol sa multo ng babaeng nakaputi, pero mayroong dalawang bagay na karaniwan sa mga kwentong iyon. Na ang White Lady ay maganda pero punong-puno ng pasa ang kanyang mukha at mayroon siyang mahaba at itim na buhok. Sabi ng iba, noong buhay pa ang White Lady ay ikakasal na dapat ito. Sa kasamaang palad ay iniwan ito at tinakbuhan ng kanyang mapapangasawa, kaya naman masyadong nadurog ang puso nito at tinapos nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbigti sa puno ng balete. Sabi ng ibang motorista ay nakakita sila ng aparisyon ng isang babaeng nakasuot ng mahabang puting damit habang nakabitay sa mataas na puno ng balete. Sabi naman sa kwento ng iba ay isa daw itong estudyante ng University of the Philippines o UP noon. Isang gabi, sumakay ito ng taxi pa uwi at hindi inaasahang ginahasa ito ng taxi driver at pinatay. Nangyari ang karumal-dumal na krimen sa Balete Drive. Ang panghuling bersyon ng kwento ay nagsasabing biktima raw ito ng hit and run. Marami din ang nagkukwento tungkol sa babaeng nakaputi na bigla na lang nagpapakita sa gitna ng daan na siya raw naging dahilan ng ilang aksidenteng nangyari sa Balete Drive. Mayroon akong 3 kwentong ipabahagi sa inyo patungkol sa White Lady sa Balete Drive. Ang mga kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay at ayon ito sa 3 taong nagbahagi ng kanilang karanasan sa pagpapakita ng White Lady sa Balete Drive. Ayon sa kwento ng isang artista sa Pilipinas, si Maris Racal, personal niyang nakita ang aparisyon ng babaeng nakaputi habang dumadaan sa Balete Drive. Sabi niya ay unang beses niyang napadaan sa Balete Drive noong panahong iyon. Nasa loob siya ng kotse kasama ang mga kaibigan niya. Isang nakakatakot na kwento ang pinag-uusapan ng mga kasama niya pero hindi masyadong malinaw sa kanya kung ano iyon at kung saan iyon nangyari. Pagkatapos, isang babaeng nakasuot ng mahabang puting damit ang umagaw sa atensyon niya. Ayon sa pagkakalarawan niya sa babae, ay parang hindi daw ito tao sa unang tingin. Parang hindi ito buhay, pero hindi rin niya nakita ang buong mukha nito dahil nakatalikod na ito na mapansin niya ito. Ang nakapagtataka pa ay para daw itong may buhat-buhat at inuugoy na sanggol.
Halos 50 taon na ang nakakalipas nang ibahagi ng isang police captain ang kanyang karanasan sa Belete Drive sa isang journalism undergraduate na inatasang gumawa ng isang artikulo tungkol sa White Lady. Ayon sa police captain na hindi na pinangalanan, isang gabi nagmamanehong siya sa madilim na daan ng Belete Drive at tanging ang ilaw ng sasakyang pulisyang gamit niya ay nagbibigay ng liwanag sa daan. Bigla niyang nakita ang isang babaeng nakasuot ng mahabang puting damit habang tumapara sa gilid malapit sa nagtataasang mga puno ng Belete. Bilang isang pulis ay nag-alala siya sa sitwasyon ng babae. Mag-isa iyon sa gitna ng madilim na daan at maaaring may mangyaring masama doon kapag iniwan niya iyon sa kalagitnaan ng Belete Drive. Pinasakay ng police captain ang babae sa backseat at tinanong niya ito kung saan niya ito maaaring ibaba. Sabi ng babae, ligtas siya makakahanap ng masasakyan pa uwi sa kanto ng Espanya Extension. Habang bumibiyahe ay para daw nakaramdam ng kakaiba ang pulis. Parang hindi siya mapakali at pailang ulit siyang napapatitig sa rearview mirror. Ang babae na may nakatitig lang sa labas nang walang kahit na anong bahid ng emosyon sa mukha nito. Pagkarating nila sa Espanya Extension ay doon na niya tuluyang napansin wala na ang babae. Sabi ng pulis, imposibleng nakababa ang babae ay pinatakbo agad niya ang sasakyan pagkatapos nitong sumakay. Lock rin ang lahat ng pinto ng sasakyan buong biyahe kaya hindi talaga may paliwanag kung paano ito nawala. Buong sipag ring kumalap ng impormasyon ang journalist undergraduate tungkol sa maaaring dahilan ng matinding pagpaparamdam ng White Lady sa Belete Drive na siyang naging daan upang matagpuan at ma-interview niya ang isang babaeng nagsasabing malapit daw itong kaibigan ng White Lady noong nabubuhay pa ito. Ayon sa kwento ng babae ay isang ang biktima ng hit-and-run incident ang kanyang dating kaibigan na ngayon mas kilala na natin bilang White Lady sa Belete Drive. Walang sinumang nakakita sa kotseng nakabangga at wala rin kahit na anong ebidensya upang matukoy kung sino ang driver at kung aksidente nga ba o sinadya ang nangyari. Sa kasamaang palad ay isinara na ang kasong iyon sa paglipas ng mga taon. Kaya maaaring buhay pa ang salarin sa pagkamatay ng White Lady at tumanda na lamang itong hindi pa nagbabayad sa nagawang kasalanan. Ngunit, maaaring wala na rin ito sa mundo natin ngayon. Matindi ang paniniwala ng babae na nagpaparamdam at nagpapakita ang White Lady sa Belete Drive dahil naghahanap ito ng hustisya sa naging kamatayan at gusto nitong malaman kung sino ang tumapos sa buhay nito kahit mukhang hindi na nga iyon nangyayari pa. Isang pinakakaraniwang laman ng usapan ng mga tao noong mga nakaraang henerasyon ang tatalakayin natin ngayong araw. Ang manananggal ay isang uri ng halimaw na umiinom ng dugo at kumakain ng laman loob ng mga tao na kilalang kilala sa Visayas. Madalas itong napagkakamalang aswang dahil magkapareho silang pumapatay at kumakain ng tao, pero sa katunayan ay masyadong kakaiba ang manananggal kung ikukumpara sa aswang. Ang pinakakilalang katangian ng manananggal ay ang kakayahan nitong hatiin ang sariling katawan. Kapag oras na para magbagong anyo ay humihiwalay ang kalahating ibabaw ng katawan nito mula sa ibaba, tumutulis ang mga kuko nito sa kamay, humahaba ang dila nitong may matalim na dulo, at tumutubo ang isang pares ng higanting malapanihing pakpak na siyang nagbibigay dito ng kakayahan upang lumipad at maghanap ng biktima. Ayon sa kwento ng matatanda, minsan pa sa minsan na ang manananggal ay lalaki at ang manananggal ay karaniwang babae. Ang pinakatanyag na katangian ng manananggal ay ang nakakabighani nitong kagandahan na siyang umaakit sa mga kalalakihan sa kung saang baryo ito naroroon. Normal lang din sa isang manananggal ang tumira sa isang kubo sa loob ng makapal na gubat dahil mas mainam nitong naitatago ang pang-ibabang katawan tuwing nagbabago ang anyo. Marami ang nagsasabing gumagamit ng isang kakaibang uri ng langis ang manananggal na siyang pinapahid nito sa buong katawan, lalo na sa bandang tiyan nito.
Pagkatapos nito magpahid ng langis sa katawan ay doon na nagsisimula ang pagtubo ng mga pakpak at pagkapunit ng tiyan nito, dahilan para bumulyak ang dugo at bumitay ang mga bituka nito habang nahahati ang katawan. Karaniwan itong nagbabagong anyo kapag malalim ng gabi kung kailan tulog na ang lahat. Itinatago nito ang ibabang bahagi ng katawan sa isang tagong parte ng gubat dahil ang kalahating ibabaw na lamang ng katawan nito ang kontrolado nito pagkatapos ng paghati. Kung titignan sa malayo ay para lamang itong higanteng paniking lumilipad sa madilim na kalangitan. Kapag nakahanap na ng bibiktimahin ng manananggal ay dahan-dahan itong lumalapit sa bubong ng bahay ng biktima at parang malaking ipon lang na nagpapahinga ang tunog nito. Kaya madalas itong isinasawalang bahala ng mga tao sa bahay. Matapos siguraduhin tulog na ang biktima ay doon na nito inilalabas ang mahaba at matulis nitong dila. Karaniwang di pa lamang ang bubong ng mga bahay noon, kaya naman madali lang nitong nabubutasan ang bubong at naipapasok ang pahaba nitong dila upang abutin ang natutulog ng biktima. Ang pinaka-paborito nitong biktima ay ang nagdadalang tao. Tinutusok ng malakarayong na dulo ng dila nito ang tiyan ng biktima, kadalasan sa mismong pusod nito, upang abutin ng sanggol sa loob ng sinapupunan nito. Sinisipsip nito ang dugo ng sanggol at paunti-unti nitong dinudurog ang puso at mga laman loob nito upang sipsipin din. Nagigising na lamang ang ina na wala na ang sanggol nito. At dahil kilala ang manananggal sa nakakaakit nitong kagandahan at maamo nitong muka at kilos, karamihan sa mga kalalakihan ang mabilis na nahuhulog ng loob at napapasunod ng tingin dito. Kapag nakuha na nito ang buong atensyon at loob ng isang lalaki, ay agad nitong lilinlamin ng lalaki na sundan ito sa kagubatan pagsapit ng gabi, sa kung saan pamilyar na ito sa buong lugar. Aakitin pa nito ang lalaki hanggang sa tuluyan na silang makalayo sa mga pamamahay at tao. Pagkatapos ay bigla na lamang itong mawawala sa paningin ng lalaki na karaniwang inaakalang mapaglaro lamang itong nagtatago. Matapos ang ilang sandaling paghahanap ay bigla na lamang nitong aatakihin ng lalaki at sa panahong ito ay hati ng katawan nito at lumilipad na ito sa ere habang gutom na sumusugot sa lalaki. Para daw sa manananggal, habang mas lalong natatakot ang lalaki ay mas lalo itong sumasarap. Kaya naman, may mga pagkakataong hahabulin at paglalaroan muna nito ang lalaki hanggang sa balutin na ng pagkakimbal ang buo nitong katawan. At doon na niya ito tutuluyang susunggaban. Doon na nitong ginagamit ang matutulis nitong kuko dahil mas madali nitong nakukuha ang laman loob ng lalaki gamit ang kamay nito. Ang dila naman ito ay nagiging abala na rin sa pagsipsip sa dugo ng biktima. Paborito daw ng manananggal ang sariling puso, atay at bituka ng tao. Marami nang naimbentong paraan ng mga napapabilang sa mas nakakatandang henerasyon pagdating sa pagpatay sa manananggal. Sabi ng iba, takot ang manananggal sa buntot ng pagi at isa ito sa mga natatanging bagay na nakakasakit sa manananggal. Karaniwan din itong ginagamit bilang panakot upang paaminin ang mga pinaghihinalaang manananggal. Marami din ang nagsasabing epektibo rin ng matalim na itak bilang panakot at panakit sa manananggal, pero hindi talaga nito mapapatay ang halimaw. Isang paraan ng pagpatay sa manananggal ang pinakatanyag sa lahat at pinaniniwalaang ito ang pinaka-epektibo at pinakasimpleng paraan. Madali lang itong gawin at madali lang hanapin ng mga gagamitin. Upang maisagawa ito ay kakailanganin ng isang malaking pakete ng asin, tinikdik na bawang o abo. Maaaring isagawa ang paraan ito kapag nakahati pa sa dalawang katawan ng manananggal. Kapag siguradong nasa malayo pa ang itaas na kalahati ng katawan nito, ay agad na hanapin ang nakatagong ibabang kalahati nito. Pagkakita doon ay agad na ibuhos ang buong pakete ng asin, bawang o abo sa madugong laman. Hindi raw ito magiging madali dahil agad na nararamdaman ng manananggal kapag may lumalapit sa kalahati ng katawan nito. Kaya kakailanganin ng matinding pag-iingat sa paglapit sa ibabang kalahati nito.
Bago pa ito tuluyang makabalik sa ibabang kalahati ng katawan nito, ay dapat na puno na iyon ng pangontra upang hindi na nito maidikit pang muli ang mga nahating parte ng katawan. Kapag tagumpay itong nagawa, ay hindi na makakabalik pa sa anyong tao ang manananggal, masusunog na lamang ito sa pagsikat ng araw. Isang nakakatindig balahibong hating gabi sa'yo. Ako si Fred at ibabahagi ko ang nakakakilabot na nangyari sa lola ko noong bata pa ako. Wala na ang lola ko ngayon at ipinagdarasal kong sana ay mapayapa ang kanyang kaluluwa ngayon sa langit. Pero sa kabila ng pagkawala ng mga tao sa buhay natin, iniiwan pa rin talaga ang kanilang mga alaala. Marami akong magagandang alaala tungkol sa ina ng aking ina, pero kabilang rin sa mga hindi ko makalimutan ang kwento niya noong bata pa ako. Noong buhay pa si Lola ay isa siyang madre. Dahil bata pa ako ay hindi ko na naitanong pa kung paanong naging madre siya, may mga anak siya. Pero sa pagkakaintindi ko ay naging madre siya noong siya ay byuda na. Halos gabi-gabi siyang pumupunta sa simbahan upang magdasal at nung gabing yun ay napahaba ang kanyang pagdarasal. Mag-aalas 10 na ng gabi at kinailangan niyang maglakad pa uwi dahil wala ng pedicab at tricycle sa ganong oras. Hindi rin naman masyadong malayo yung simbahan mula sa bahay namin. Habang naglalakad siya ay naiisip niya yung mga kwento-kwento tungkol sa aswang at sa isang kabaong na lumilipad daw sa ere kapag lumalalim na ang gabi. Pero iwanasik na lang niya ang mga ideyang iyon hanggang sa nakarating na siya sa amin. Mayroong 2 entrance yung bahay namin. Yung gate sa unahan at yung garahe sa likuran. Mas una niyang nadaanan yung garahe kaya doon na siya pumasok para mas mabilis. Agad siyang humakbang papasok pa at hinanap niya ang isa pang susi upang buksan ang panglikurang pinto ng bahay namin. Humakbang siya at humakbang pa at bigla na lang siyang napahinto nang mapansin niya ang tila kakaibang aninong nakatayo sa madilim na dulo ng aming garahe. Parang nanigas ang buo niyang katawan habang pilit na sinusuri ng tingin ang kung sino mang nakatayo doon. At nang mapagtanto kung sino iyon, ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Isang napakatangkad na babaeng may suot na mahabang damit ang nakatayo sa sulok. Balot na balot ang buo nitong katawan at may mahabang belong nakalugay mula sa ulo nito hanggang sa sahig. Ang mga kamay nito ay nakaangat sa bandang dibdib nito na parang nagdarasal. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang nakapatong sa ulo nitong tila koronang hugis araw. Unang pumasok sa isip ni Lola ang estatwa ni Birheng Maria. Pero mukhang hindi iyon gaya ng lagi nating nakikita, hindi iyon ang maliwanag at sagradong imahe ng Birheng Maria. Para iyong demonyong pilit na nag-aanyong banal. Nanindig ang balahibo ni Lola sa nakita. Napakalaki ng anino na parang lalamunin na siya nito. Nang napabalik siya sa huwisyo, ay dali-dali siyang tumakbo palapit sa pinto at nanginginig niyang hinanap muli ang susi para mabuksan iyon. Dahil maraming susi ang nakasabit sa kanyang lagayan ay medyo natagalan pa siya sa paghahanap, dala na rin ang kanyang nerbiyos. Pakiramdam niya ay unti-unting lumalapit sa kanya ang anino at palakas ng palakas sa kalabog ng puso niya hanggang sa tuluyan na niyang nakita ang susi at nabuksan ang pinto. Pabagsak niyang isinara at nilakang pinto papunta ang garahe at walang ano-ano'y tumakbo siya papasok sa kwarto namin ni Mama at doon na niya tuluyang ibinuhos ang lahat ng takot na bumalot sa kanya. Dahil sa tuloy-tuloy niyang kwento ay napabangon ako at doon ko na nga narinig ang buong pangyayari. Napasuksok ako sa sulok ng kama habang takot na ini-imagine ang bawat detalyeng ibinahagi niya sa amin. Ilang taon matapos ang insidenteng iyon ay nawala na si Lola sa aming piling. Matapos mabalitaan na nangyari ay bumalik at muling tumira sa amin ng isa sa aking mga tiyahin, si Tita Elena. Matagal siyang nawala at hindi bumisita sa amin. Pero sa kabila ng matinding pag-alaga ni Mama kay Lola noong nabubuhay pa ito, ay sinisi pa rin ito ni Tita Elena sa pagkamatay ni Lola.
Dahil doon ay hindi naging maganda ang kanilang pagsasama bilang magkapatid sa aming bahay. Si Tita Elena, si Mama, ako at ang aking dalawang kapatid na sina Abby at Kuya Renzo. Kaming 5 ang nagsama-sama sa bahay matapos mamatay ni Lola at hindi iyon naging madali. Nanatili si Tita Elena sa pulang kwarto. Isang normal na araw lang iyon para sa akin, pero bigla na lang akong nilapitan ni Tita Elena nang magkasalubong ang kanyang mga kilay. Kwento niya, hindi raw siya makatulog ng mabuti dahil sa babaeng iyak ng iyak sa kwarto niya. Nakaupo raw ito sa paanan ng kanyang kama at sapu-sapu nito ang sariling mukha habang walang tigil na humihikbi. Ilang gabi na raw siyang nagigising dahil sa mapanglaw nitong pag-iyak. Sinubukan rin daw niya itong kausapin pero ayaw talaga nitong tumahan. Dahil bata pa ako ay hindi ko iyon pinansin. Masyadong nakapokus sa paglalaro ang isip ko kaya mabilis kong nabaliwala ang kwentong iyon ni Tita Elena. Dumaan ang mga taon at away-bati pa rin sina Tita Elena at Mama hanggang sa dumating ang araw na pareho na silang napuno ng galit. Paulit-ulit na pinapamukha ni Tita Elena kay Mama na hindi nito inalagaan ng mabuti si Lola kaya ito namatay. Tinawag pa niyang demonyo at diablo si Mama at ito raw ang dahilan kaya nawala si Lola. Kinabukasan ay nakita na lang namin si Tita Elena na nakaimpake at paalis na. Dahil wala na si Tita Elena sa bahay, si Mama na lang at kaming mga anak niya ang natira. Parehong araw din ng pag-alis ni Tita Elena, inilinis ni Mama ang naiwan nitong kwarto. Pagpasok na pagpasok niya doon ay agad siyang nakaramdam ng kung anong kilabot. Ang kama nito ay napapalibutan pa ng malaking kulambo na kulay puti na animoy malapad na belong pangkasal. Napakadilim rin ang buong kwarto kung ikukumpara sa aming kwarto. Pumasok si Mama at agad niyang tinanggal ang kulambo dahil hindi siya komportable doon. Habang patuloy na nililigpit ang mga naiwang gamit ni Tita Elena ay namatahan niya ang mga papel na nakapatong sa vanity table. Katabi noon ng ilang puting kandilang tunaw na ang kalahati at parang sadya iyong ipinatak sa ilang parte ng mga papel. Sinubukan niyang basahin ng kung ano man ang nakasulat sa papel pero hindi niya iyon maintindihan. Tila ibang lengguwahe ang ginamit ni Tita Elena doon. Sa unang tingin pa lang ay para iyong sulatin sa mga ritual. Ang buong imahe ng mga papel at mga kandila ay mukha talagang maliit na ritual. Upang wag nang mangamba pa ay niligpit na lamang ni Mama ang mga iyon at isinawalang bahala. Kailangan niyang maging matatag para sa amin. Noong gabing yun ay nagpasya siyang doon matulog sa pulang kwarto ni Tita Elena at agad namang sumama sa kanya si Abby. Kami naman ni Kuya Renzo ay nasa kwartong kulay asul. Pagod na pagod si Mama kaya agad siyang nakatulog. Subalit matapos ang ilang sandali, biglang napamulat ang mga mata ni Mama at nakita niya ang pag-iba ng kwarto. Lubhang tumilim ang buong silid at parang binalot iyon ng pulang liwanag na hindi malaman kung saan ang galing. Agad na kumabog ang dibdib ni Mama sa takot at nang subukan niyang bumangon upang kumpirmahin ang nangyayari ay doon na niya napansing hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga kamay, paa, ulo, bawat parte ng katawan niya ay hindi niya maigalaw maliban na lang sa mga mata niya. Sinubukan niyang buksan ang kanyang mga labi upang gisingin si Abby, ngunit hindi rin niya iyon maigalaw at walang boses na lumalabas sa kanya. Sleep paralysis. Napagtanto niyang isa yung sleep paralysis pero tila totoo talaga ang nakikita niya. Para talaga siyang gising pero sa ibang dimensyon. Itinutok niya ang kanyang tingin sa bintana ng kwarto at agad niyang nasilayan ang aninong dumaan sa labas noon. Ang anino, ang pagalaw noon ay parang hindi naglalakad kundi nakalutang. Mula kanan, papuntang kaliwa, pabalik sa kanan at nawala na iyon. Pero agad ring napatingin si Mama sa ilalim ng nakasaradong pinto.
Isisinaga ng pulang ilaw ang ilalim ng pinto at mula doon nakita niya ang unti-unting paghinto ng anino sa tapat nun. Mas lalo pang lumakas at bumilis yung tibok ng puso ni Mama habang pilit na ginagalaw ang daliri sa kamay niya upang siya ay magising, ngunit nanatiling paralisado ang buo niyang katawan. Bago pa makapag-isip ng pwedeng gawin upang magising ay nag-ingay na ang doorknob ng pinto na tila pilit iyong binubuksan ng kung sino man. Dahil doon ay muling nanlaking mga mata ni Mama sa gulat at takot. Hindi nagtagal ay tuluyan nang bumukas ang pinto at naglikha iyon ng nakakabinging paglangit-ngit. Isang matangkad na anino ang nakalutang sa tapat ng pinto at unti-unti iyong pumasok. Mababa lang ang paglutang ng anino. Ang dulo ng mga daliri ng paa nito ay ilang tangka lamang ang layo mula sa sahig. Nanlamig ang buong katawan ni Mama nang tuluyan nang nakalapit ang anino sa kanya. Ang ibabang parte ng mukha nito ay bahagya na niyang naaaninag at sigurado siyang isa itong babae. Napakaputla nito at halatang wala na itong buhay. Hindi niya makita ang kabuuan ng mukha nito dahil sa suot nitong tila itim na belong nakatakip sa ulo nito hanggang sa sahig. Balot na balot din ng mahabang itim na damit ng buo nitong katawan at tanging ang mga paa na lamang nito ang makikita. Tuluyan nang nagsitakbuhan pababa sa mga pisngi ni Mama ang kanyang mga luha. Isang nakakakilabot na aparisyon ang nasa harap niya pero wala siyang magawa. Lahat ng sigaw niya ay nasa isipan na lamang niya. Iginalaw ng babaeng nakaitim ang kamay nito habang patuloy na lumalapit sa kinahihigaan ni Mama na tila gusto nitong mabuting si Mama. Patuloy na rumagasa ang mga luha mula sa mga mata ni Mama at wala na siyang iba pang nagawa kundi ang manalangin na sana ay matapos na ang sleep paralysis na iyon. Sana ay maigalaw na niya ang kanyang kamay o paa upang siya ay magising na. Nang biglang lumiwanag ang paligid at nasilaw si Mama sa ilaw. Kasunod noon ang isang mahigpit na yakap mula kay Abby. Ginising pala siya nito at sa kabutihang palad ay rumisponde ang katawan niya dito sa wakas. Ayon kay Abby, hindi siya makatulog buong gabi dahil sa sobrang init. Pinagpapawisan daw siya sa init kahit nakabukas naman yung electric fan. Napansin niyang parang pinabangungot si Mama dahil kumikislot-kislot ito at tila may sinasabi ito pero hindi nito mabuksan ang bibig nito. Agad na sinubukang gisingin ni Abby si Mama pero hindi ito sumasagot. Sinubukan pa muli niya itong gisingin pero wala talaga nangyayari kaya naisipan niyang tawagin ako at si Kuya Renzo mula sa kabilang kwarto. Pero agad rin siyang napahinto nang mapansin ng kakaibang ilaw sa ilalim ng pinto ng pulang kwarto. Sa maliit na espasyo sa ilalim ng pinto, may munting pulang liwanag na tila pabalik-balik mula sa kanan, papunta sa kaliwa, babalik sa kanan. Tuluyang natakot si Abby sa kung ano maning nasa labas kaya hindi na niya kami tinawag at mag-isa na lamang niyang ginising muli si Mama. Nang hindi pa rin ito gumigising ay napaiyak na ang kapatid ko. Buti na lang at hindi nito tinigilan ang paggising kay Mama dahil matapos ang ilang sandali ay rumisponde na ito ng tuluyan at nagising. Namugto ang mga mata ni Mama sa kaiiyak habang niyayakap si Abby. Laking pasasalamat ni Mama dahil kung hindi siya nagising ay malamang nakuha na siya ng babaeng nakaitim. Nagpasya siyang wag nang matulog hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, ipinaalam rin niya sa amin ni Kuya Renzo yung nangyari at dahil doon ay lagi na namin siyang sinasamahang matulog. Hindi nagtagal ay ipinagiba ni Mama ang pulang kwarto at ginawa na lamang naming sala ang silid na iyon kaya hindi na rin naulit pa ang nakakagimbal na pangyayaring iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggal sa alaala ko ang mga kwentong iyon ni Lola, Tita Elena at Mama. Napapaisip ako kung iisa lang ba yung imahe ni Birheng Maria sa garahe, yung babaeng iniiyak sa paanan ng kama ni Tita Elena, at yung babaeng nakaitim na nagpakita sa bangungot ni Mama. Ano sa tingin mo?